Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome sa ating YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ng isa nating sponsor sa ating mga beneficiary, si Boy Omay, si ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Jubil Platon ang may tanong. Ang sabi niya, Sir, ano ang malfunction ng 45 tapos iputok ng isang magazine di na makasa ang slide, ang tigas. Ang ginawa ko yung turo mo na paluin ko yung kamay ng safety grip. Ayun na nakasako. Ano kaya, Sir? Na di makasateng, Sir. Okay, ito rin yung naging katanungan ni sino yung nagtanong na yun? Bago sagot lang natin, si Elimar Time. Yung kanya naman, hindi ang pagkakaiba lang nung kay Boy Umay ay nakaputok siya ng isang magazine. Pagkatapos na iputok niya ng isang magazine ay hindi na maikasa. At ang ginawa niya ay yung ginano niya. So, ganun din ang ginagawa ko. Pero ingat kayo sa pag ganun. Siguraduhin ninyo na yung bala ay hindi hang fire. So, patagalin muna ninyo ng hanggang maaari kalahating minuto para masigurado na hindi hang fire yung bala. Kasi kung hang fire yan at inabutan kayo ng putok, madadali ang kamay ninyo. So, yun lang aking palaala. So, yung kay Ilamar ay unang putok pa lang, kumbaga hindi pa nakakaisang magazine o hindi pa nakakaputok. So ang pagkakaiba nitong kay Boy Umay, kay Jubil Platon ay nakaisang magazine na. So ang tingin ko doon sa parehas lang ang sagot ko diyan doon sa tanong ni Ilamar. Kasi ang tingin ko doon kay Boy Umay na baril ay meron siyang bala na hindi, kasi mahirap talagang gumawa ng hindi ikaw ang nakakatesting eh. Kasi hindi sinabi ni Boy Umay kung tuwing nakakaisang magazine ba siya. Ay ganun. Kasi ang tingin ko diyan ay nung naiputok niya, nakailang putok siya ay mayroong bala na mahina na sumunod na bala. Kasi walang problema eh. Walang problema yung baril niya unless na hindi malinis yung kanyang baril nung ipinutok niya. So kung pwedeng ipinutok niya ng madumi na yung chamber, nung nakailang putok na, gano'n na, umistak na. Kumbaga, pagkatapos ng ilang putok, ay hindi na niya maikasa. So, gano'n. So ang tingin ko dun sa nangyari sa kanya, ito, ano ko lang ito kumbaga idea ko lang dahil hindi naman ako nag-testing. May bala na mahina. So ang nangyari dun sa kanya na bala ng mahina, pumutok, hindi naka home o hindi naka pullback yung slide. So yung bala tangay-tangay pa rin, bumalik lang siyang ganon. Ang nangyari nung bumalik dahil nga sa ang bala ay pag pumutok ay ma-expand na yan. So sikip na yan. So pag yan ay itinulak mo ng slide, mahirap nang tanggalin yan. Kamukha nito dahil ito yung naiputok na. So ganun ang tingin ko. Kaya mahirap nang tanggalin ng slide. Oh, kita mo. Lahat ng bala kasi na pinutok, yan ay nag-i-expand na. At yan ay pag ibinalik mo na dyan, kahit testingin ninyo yung mga baril ninyo, yung mga basyo ninyo, yan ay kakapit na. So, ganun ang nangyari sa tingin ko. Kaya, ang sabi ko nga, lahat ng basyo na nire-reload ay nire-resize. Dahil nga yan ay expanded na. Pagputok, umatras yung basyo, hindi nakarating doon sa kanyang ejector para ilabas. So bumalik lang siya doon sa kanyang barrel
At dahil yan ay mainit at saka expanded na, yan ay sikip na. So pag yan ay sikip na, yan ay hindi na matatanggal ng, mahirap nang tanggalin ng slide yan. Mahirap nang tanggalin yan dahil nga kumapit na yan. So ang mangyayari dyan, pagka ganyan, ay yun nga ay kailangan itap mong ganun para yan ay matanggal. Gagamitan mo ng konting pwersa yon. So, yun ang tingin ko doon sa problema ni Boy Umay. Pero, ang sabi ko nga kay Ilamar ay paki-update ko ano ang nangyari sa kanyang baril. So, ito ang nangyari sa kanyang baril at salamat kay Ilimar Time. Dahil hindi ko pinag-diskinitahan yung kanyang baril dahil ang sabi niya ay wala naman siyang ginalaw sa kanyang baril. So, hindi ko pagdidiskinatahan yung baril dahil ang alam ko sa kanyang baril ay dating okay. So, pero ito ang naging nangyari sa kanyang baril at maraming salamat Elimar Time na iyong ibinahagi yung karanasan ng iyong baril. Kaya sabi ko nga, kung may mga karanasan kayo, anong nangyari sa inyong baril ay i-comment ninyo. So, ganito ang nangyari doon sa sa baril niya. Ang sabi niya ay maraming salamat sir sa iyong kasagutan at tama ka. Isang dahilan ay matigas nga yung recoil spring. Ibig sabihin, pag matigas yung recoil spring, may na yung bala mo. Update lang po ako sa baril ko. Pinacheck ko sa local gunsmith at ito ang nangyari. Una, nagpalit ng mas malambot na recoil spring. So, yun, ginawa. Tama yung tama din yung sa akin at tama din yung analysis nung gunsmith na pinagpadala niya. Kasi hindi ko pagdidiniskitahan yung baril kasi ang sabi ni Elimar sa tanong niya, wala naman siyang ginalaw dun sa kanyang baril. So bakit ko pagdidiskitahan yung kanyang baril ay wala naman siyang ginalaw? Ibig sabihin ay okay yung kanyang baril dati. So ang nangyari dun sa baril niya, nung nagpalit ng 14 at 12 pounds yung gunsmith, dahil yun din ang analysis ng gunsmith ay, ganun pa rin ang problema. So, ang ginawa ng gunsmith, marunong yung gunsmith ang ginawa ng gunsmith, annex na ginawa ay binawasan niya yung slide lag. Pero hindi ako sang-ayon dito na bawasan mo yung slide lag ng iyong baril. Kasi, kung alin, ang sabi ko nga, kung alin yung mas murang parts, yun ang iyong ipipiting o iyong gagawin. Mahal yung slide mo, original yan. Hindi basta-basta, galing at hindi naman yan na paltik yung baril mo. So, kung ikaw ay magpipiting, ang ipipiting mo ay yung slide. So, ito ang nangyari doon sa kanya. Bagaman, kanya-kanya kasi ang gunsmith Ang sa akin, pag ako ang magpipiting, hindi ko gagalawin yung mas mahal na parts. Ang gagalawin ko ay mas mura na parts. So, alin ang mas mura na parts? Mas mura sa slide ay barrel. So, ang sabi dito ni Elimar ay next na ginawa niya ang slide lag. Binawasan niya yung slide lag. So, pag binawasan mo yung slide lag, ay malaking depekto yan sa baril mo. So, ang sabi niya, pero hindi ginalaw yung barrel lag. Okay, during test fire, minsan okay, pero kadalasan, bumabalik pa rin ang problema. So, hindi na-solve yung problema. Kadalasan ay ganun pa rin ang problema. Ang last na ginawa nung gunsmith ay pinalaki ang butas ng barreling at hinasa ng konti yung parting baba ng barrel. Okay. Ng barreling. Ang resulta okay na po ulit. Oh, okay? So, ang problema ay barreling. Ang problema ay barreling. So, hindi ko pinagdiskinitahan yung barreling niya dahil namantakin mo ginalaw na niya yung slide.
So wala sa slide ang problema kasi ganun nabawasan lang ng konti. Pero yung pala ang problema lang ay barreling. Kung ako ang may hawak ng baril, madali kong masosolve yun. Pero kung sinabi ni Ilimar Time na may ginalaw siya doon, ay kasi hindi ko pagdidiskatahin yung ano kasi wala daw siyang ginalaw sa ano sa baril So ang naging problema, barreling ang may problema. So ano ang tamang paano ninyo ma-check ang barreling? Ito ngayon ang problema natin. Ganito. Ito ang tamang posisyon ng ilalapit ako sa camera. Ayan. Ito ang tama na tamang posisyon ng barreling. So pag kayo ay nag-check niyan, yung inyong slide stop ay ipapasok ninyo sa barreling ganyan at igaganyan ninyo. Assuming na nakapasok yung barreling, yan ang tama. Kinakailangan. Ngayon, pag maigsi ang inyong barreling, ganito ang mangyayari. Ganito. Hindi yan magiging ganito kasi nga maigsi yung barreling ninyo So ang ginawa nung gunsmith ni Ilimar para pumasok na ganyan ay pinalaki niya yung parting baba ng barreling. O nakita na ninyo? Para gumanon. Pinalaki ng kaunti yung butas. Kung ako yun, gagawa ako ng bagong barreling na eksakto o di kaya bibili ako ng set ng barreling at kung alin yung saktong ganyan, yan ang para maging sakto na ganyan. Yung posisyon na yan, nakapasok dyan yung slide stop, yung pin ng slide stop. Igaganyan ninyo. Okay? So, yan ganyan. Pag sobrang haba naman yung barreling, ay ganyan naman ang mangyayari. O yan o. Ayun. Yung butas niya ay kawang dito. Malayo, hindi man kamukha na nakadikit lamang doon sa kanyang barilag. Okay? Nakadikit lamang siya. So, ganun ang nangyari doon. Ganun ang nangyari. So, Boy Umay, pwedeng ganito din ang nagiging problema nun sa iyo. Maaring maigsi ng konti yung barreling. Kaya minsan ay mahirap ikasa. Kasi, ang trabaho niyang barreling na yan, para mo maikasa ito, ang trabaho niyan hinatak kasi nakalak ito kasi itong hasang na ito ay nakalak ito sa slide. Wala tayong 1911 kaya medyo nahirapan ako magpaliwanag. Ito may hasang din yan. Yan ay nakalak dito, may tinatamaan itong kanal na to. So ang mangyayari doon sa ito ng pinakang-barreling nito pagka nandito yung nawawala yung ating ito yung kanyang slide stop. Papakita ko lang para mas maliwanag. Okay, ito yung kanyang slide stop. Ang nangyayari dyan parang ganito yan. Ang nangyayari niyan pagka yung inatras yung kanyang slide ay itong barreling ay hihilahin niya yung slide niya pababa para ito ay mag-free. Para mag-free to. Kaya mapapansin ninyo, bumababa yung slide niya. Bumababa yung slide niya pag hinahatak ninyo bumababa itong kanyang barrel pag hinahatak ninyo yung kanyang slide. Kasi nga, ito yung pinaka-locking block niya Ganon siya. Ihatakin niya yan. So, pagka hindi tama, ito kasi nakafix ito na yung pinakang-barreling niya yung sa 45 naglalaro yung barreling. Ito parang fix na to Ito na yung pinakang-barrelag niya na wala ng barreling. Barrelag na lang siya yung niya. So, ganun ang trabaho niyan. So, pagka hindi ganito ang posisyon ng inyong barrel, pag ipinasok ninyo itong pin doon sa barreling at hindi ninyo maiposisyon ng ganyan,
may problema. Pagka pag pagka maiksi yung barreling ninyo, babangga ito. Ito ay babangga. Babangga yan dyan. So, ang ginagawa ko, hindi ako basta-basta ang sabi ko nga, kung alin yung mas mura na parts, yun ang ginagalaw ko. Maliban lang kung hindi original yung parts nyo. Kung original kasi yung parts ninyo, ay ang ginagalaw ko, ang pinapalitan ko, ay yung mismong mura na parts. Hindi ako magbabawa sa slide kasi mahal yun. Ngayon, pwede naman ninyong, halimbawa, pwede naman ninyong bawasan itong barilag, pero dapat marunong kayo. Kasi dalawa yan, left and right yan, nasa gitna yung barreling. Dapat, pag binawasan ninyo yan, pantay ang bawas ninyo. Hindi pa pwedeng mababa yung kabila, maano. At may tools talaga na pambawas diyan, may reamer na special tool. Ngayon wala tayong 1911 kaya hindi ko ma-discuss sa inyo ng maayos. Kung tayo may 1911, ituturo ko sa inyo yung tamang pagbabawas ng lag na yan. At pero hangga't maari, ang gagalawin lang ninyo ay barreling. So tama din yung gunsmith ni Elimar Time na medyo pinaluang lamang niya yung butas para humaba ng konti. Kasi sumasabit yun dito Sumasabit yung para humaba ng konti at pumosisyon ng ganyan. So ayun lang ang nakita ko doon. So maraming salamat kay Elimar Time sa share nung kanyang experience. So hangga't maaari ang sa akin, yung pinakang murang parts ang inyong gagalawin. Maliban lamang kung talagang wala ng paraan na iba, yung sunod na murang parts, barrel. Pwede naman bawasan itong barilag basta't marunong kayo magbawas at pantay ang bawas ninyo. Kinakailangan itong pag nakasaksak, importante nakasaksak itong pin ng slide stop at yan ay gumagalaw ng maayos. Sakto lang. Kasi nga yung itong pinakang locking block niya ay sasabit pag hindi tama ang inyong barreling na nakalagay. Kaya nga sabi ko, 5 sizes ang mabibili ninyo na barreling na inyong mapagpipilian. Mas maganda kung makakabili kayo ng 5 sizes na yan. Pero yung barreling ay pwede ninyong gawin yan. Ang ginagawa kong barreling ay matigas na bakal. Mulye. Alam niyo yung mulye, yung spring ng mga sasakyan, yung flat spring. Mulye ang tawag sa amin nun. Yun ang ginagawa ko. At pinapatigas ko rin yan. So marami pa kayong malalaman tungkol sa pagpipiting. Hindi basta-basta nagpipiting. Okay, at yan lang ang masasabi ko sa kasagutan sa katanungan ni pwedeng bala ang nagka-diferensya na singitan ng bala at pwede ring barreling. Pag hindi tamang barreling ninyo, mahirap yang ikasa. Mahirap. Okay, so sa tingin ko doon sa katanungan ni Boy Umay ay baka bala. Kasi naiputok naman niya ng naiputok naman niya ng ilang beses Yung kay Elimar naman hindi niya maiputok ng maayos. Isang putok lang. Ganun ang nangyayari. So ayan, at dapat ay maging maingat tayo sa pag-gunsmith. Tama yung kay Elimar at hindi naman niya agad pinakailman at dinala niya sa gunsmith. Okay, ganun. Mahirap talagang pag-troubleshoot. Napakahirap sagutin dahil hindi mo hawak yung baril Hindi mo kita. Nagre-rely lang ako sa inyong katanungan. Pag hindi kumpleto yung inyong tanong, hindi rin magiging kumpleto yung aking sagot. Ganun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kumpletuhin ninyo yung inyong tanong. Huwag kayong tamarin sa pagtatype. Hanggat maaari sabihin ninyo yung yung model, yung caliber. Ito, may nagtanong, spring. Anong klaseng spring yun? Spring.
basta spring ang lang nilagay niya, ay sa dami ng spring ng baril, ay mahirap sagutin. So, lalagay ninyo kung recoil spring yan, kung magazine spring, kung yan ay mainspring, kung yan ay extractor spring. Apakadami po ng spring. Kung yan ay firing pin spring, ay basta spring lang ang nilagay. Ang hirap sagutin nun. Magiging manghula ko. Dapat, ang inyong mga tanong ay kumpleto para masasagot ko ng tama. Kamukha yung tanong ni Elimar. Bagaman tama yung kanyang tanong, ay hindi ko po pwedeng pakialaman yung hindi niya sinabi. Na sabi niya wala naman siyang ginalaw sa baril, hindi ko pa pwedeng pakialaman yung baril. Wala siyang, ibig sabihin okay dati yung baril ay di yung balang may diferensya. Ganun lang yung aking pagsagot. So dapat, pero salamat pa rin kay Elimar at ibinahagi niya yung kanyang karanasan. Okay, ito ang inyong firearms instructor. Sana kapulutan ninyo ng kaunting kalaman at kaunting aral yung aking mga videos. Kung ako ay may payo na dapat ingatan, kamukha ng pag-iingat ng mga baril, may mga nambabas, ang sa akin ay mag-ingat tayo. Laging safety first at pag-ingatan natin yung ating mga gamit. God bless us all. Thank you very much.